Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Ako po ay nandito po sa isang lugar para mag-vlog. Gaya po ng sinabi ko sa aking post doon sa aking YouTube channel na WhatsApp na ako po ay magbablog na. Before, lagi po akong taga-comment lang, taga-like ng mga issues na pinopost po sa mga cellphone, sa social media, sa YouTube. Nagla-like and comments lang po ako. Pero sa ngayon po ay tuloy na po akong magbablog para naman maiba. Is the other way around. At kayo naman po ang magla-like and comment sa aking mga iba-vlog sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, ang aking iba-vlog mga kababayan ay tungkol sa nahalal na Pope na si Pope Robert Francis XIV. Masaya po ang lahat ng mga Katoliko dahil po sa bagong halal na Pope sa nakaraang 2 araw ng ating paghihintay. Ngayon po kaya lang marami pong nakikita kong nagre-react sa YouTube at saka sa social media. Bakit daw hindi si Cardinal Tagle ang na-elect na Pope, kasi daw ito ay malapit kay namatay natin na Pope na si Pope Francis VI. At dapat daw siya ay ang nahalal bilang isang Pope. Ngayon, maraming reaction na kung bakit daw hindi siya nahalal. Aking nakikita, nababasa na dahil daw ito si Cardinal Tagle during Duterte's administration, wala man lang daw itong ginawa para pagsabihan o pigilan itong si Duterte, former President Duterte, na ihinto ang war on drugs, kasi maraming namamatay nga pong mga tao, kasama na po yung mga inosenteng bata na marami ding namatay. So yan daw po ang isang kadahilanan, mga kababayan. Ngayon, mayroon pang isang issue na sinasabi o pinupukol sa kung bakit nga daw hindi ito nahalal na po si Cardinal Tagle. Ay karamihan daw kasi ng mga cardinals na naghalal ay mga European, o ang iba yata mga Westerner, ganyan. So mas pinaboran daw yata yung isang puti o kakulay nila, kaya ito ang hinalal na bagong Pope. Okay, so kumbaga mas pabor daw yung karamihan ng cardinals na bumoto doon sa conclave meeting, na kung saan ginanap po yung pagpili ng panibagong Pope na mamamahala sa Vatican. Ngayon, sa aking opinion naman mga kababayan, kahit anumang nationality ang mahalal siguro na maging Papa or Pope, okay lang naman kasi anumang nationality na mamamahala diyan, ang focus po niyan is yung about God, about the good works of God, and yung mga ginawang kabutihan ng Diyos dito sa ating mundo, mga kabutihan, mga kanyang mga sinabi
at yung ano po mga kabayan, yung kanyang 10 kautusan. At siyempre po yung pagtulong sa mga marginalized na tao at yung mga karamihan, yung mga mahihirap na dapat tulungan, dahil yun po yun ang gusto ng ating Panginoon. And isa pa po siyempre, spread out the love of God and love one another. Yun po ang i-spread po niyan ng bagong sino mang Pope na mamuno diyan sa Vatican. Yan po ang aking opinion diyan mga kababayan. Regardless of nationality, the focus is still God. Okay po mga kababayan. Okay po, so wind up po natin na itong tungkol yan sa Pope. Ang importante nagbunyi ang karamihan ng mga Katoliko, hindi lang Katoliko, mga kababayan, kundi iba-ibang religious affiliation or groups sa pagkahalal ng bagong Pope sa Vatican. Okay po? Okay po, dumako naman po tayo mga kababayan sa politika. Kasi po sa Lunes na ang butuhan. Okay, so napaka excited po nito, o critical or excitement. Kasi po pipilit po tayo ng mga ating napupusuan ng mga kandidato, no? Para mamuno sa ating bansa, sa Senado, sa House of Representatives at sa mga probinsya, no? Mga regions, mga kababayan. Ito po lahat ang mga parte ng gobyerno na atin pong ihahalal, mga kababayan. Ngayon, mayroon po akong opinion din tungkol sa mga bagay na dito sa pag-elect ng mga kandidato po, mga kababayan. Parang sa aking opinion ay may share ko po sa inyo na ito po ay para sa ikabubuti po ng ating political system po, mga kababayan. Sa aking opinion po na pwede kong i-share sa inyo, pwede nyong tanggapin o pwede ninyong i-reject, depende po sa inyong prinsipyo o kagustuhan na kung sino talagang gusto nyong iboboto sa Lunes. Pero sa aking suggestion po, ito po ang aking ibibigay na opinion ko. Pagdating po, mga kababayan, sa mga kandidato, pumili po tayo, wag po tayong kukuha, no, ng mga yung itong mga pro-China. Isa po yan, yung mga pro-China. Kasi po, mga kababayan, ang interest po nito, ang gagawin po nila yung interest po ng China. So interest ng China at interest din po ng mga kandidato, no? Siyempre, anong ibig sabihin niyan? Posibleng ikabubuti ng kandidatong ito kasi papaboran sila ng China. Hindi natin alam kung anong pabor ibibigay din sa kanila ng mga for example, mga Chinese investor o nandiyan sa ating embassy o diyan sa consulate ng China, or for example yung galing sa mainland mismo. Kasi may mga bali-balita nga po noon na may mga kandidato, may mga daw na pumupunta ng China para may kinukuha ng parang siniserdan. Kasi may mga nababalita din na may mga DDS natin, no, na ipinalabas sa isang na ipinalabas sa pag-imbestiga sa
ano mga kababayan diyan sa Quadcom or Tricom na yung may mga DDS na yung mahilig manira na iba na binabayaran daw sila ng China, no? So ganito po ang mangyayari sa iba ring mga kandidato na pro-China. Okay? Ito po rin ang pabor na ibibigay sa kanila ng China. So kaya sa aking opinion po mga kababayan, iwasan po natin na bumuto ng mga ganitong tao. Ang ating pupiliin ay yung pro-Filipino. Kasi po sa interest po ng Pilipino at ng ating bansa, hindi ng China, ang kanilang ipaglalaban sa pamahalaan o dyan man sa Senado o House of Representatives sa kapakanan ng mga Pilipino mga kababayan. Okay po. So yan ang isa po na iwasan po natin na magboto ng mga pro-China. Ang pangalawa po mga kababayan ay itong dynasty. So nakikita niyo naman po na dumadami ang dynasty o magkakapamilya, kamag-anak diyan po mga kababayan sa ating gobyerno. For example na lang po diyan sa Senado, o sino po ang mga nandiyan na dynasty na ito po mga Bilyar. Tapos ito naman itong Tulfo, maraming yung Cayetano, dalawa magkapatid. Tapos itong Tulfo may kandidato rin si Montulfo at si Ben Tulfo at saka yung kapatid niya si Erwin Tulfo. Kung mahalal po yan ng mga tao, ang mangyayari po mga kababayan tatlo na ang magiging Tulfo diyan. Ganun din po sa Bilyar. Kung ito po ay botohan nyo o lumabas itong si Camille Bilyar, magiging tatlo na po ang nandyan sa Senado. Ano po ang mangyayari nito? Kukontrolin po nila ang Senado, makukontrol nila sa pamamagitan nilang mga nakaupo diyan. So ano po ang epekto nito, epekto diyan sa Senado? Natural, makukontrol nila po 'yan para sa kanilang interes, hindi po sa interes ng Pilipino, ng mamamayan, mga kababayan. So yan po ang epekto ng dinastiya. Kaya kung maaari lang po mga kababayan, iwasan po natin na bumuto ng mga ganitong tao na nagiging dinastiya ang alinmang sangay ng ating pamahalaan. Halimbawa sa Senado, sa House of Representatives at ibang halimbawa sa mga provinces din po na nangyayari na rin ito na nagkakaroon ng dinastiya, magkakapamilya. Halimbawa diyan po sa Cavite, mga Revilla. Tapos ito pong dito rin sa ibang lugar, for example sa Bicol, sa Bicolandia meron pong nangyayari din ng mga dinastiya na, at iba pang lugar sa Pilipinas marami pa na pong nangyayaring ganyan. So kung maaari lang po mga kababayan, iwasan po natin na bumuto sa mga ganitong nagiging sistema, kasi po hindi ito nagiging maganda pagdating na po sa pamamalakad, kasi makukontrol po nila mga kababayan ang sangay ng ating pamahalaan. Ngayon, pangatlo po mga kababayan, ito pong may mga kaso ng mga graft and corruption mga kababayan. Meron na naman po na kumakandidato dyan sa Senado na may mga kaso na po ng mga graft and corruption. Iwasan na po natin ito. Bakit hindi po tayo maghalal ng ibang mga kandidato na wala pong bahid ng graft and corruption? Okay po mga kababayan. Marami naman po tayong mapagpipilian na matitino na walang records ng mga graft and corruption po mga kababayan. Bakit hindi po itong piliin para sa atin po, sa ating kapakanan, sa mga Pilipino at saka sa ating bansa? Okay po mga kababayan. So diyan po sa graft and corruption, hindi po panalo ang bayan, kundi talo po ang ating bayan at ang ating bansa pagka
patuloy po tayong sumusuporta o bumuboto sa ganitong mga kandidato. Okay po mga kababayan. At saka itong pang-apat po mga kababayan, yung sikat, no? Kasi nga siyempre laging may edge na sila sa ganitong status nila bilang isang mga sikat, di ba, artista, mga kababayan. So natural na ito po ang kanilang bubutuhan mga kababayan kasi sikat, kilala. Pero tingnan po natin po ang kakayahan nila. Kaya ba nilang gumawa ng mga batas dyan sa Senado o sa House of Representatives? Kasi sensitibo po itong sensitibo itong part ng mga kababayan na position na pinupuntirya ng mga sikat, no? Lalo na yung mga artista. Mga kababayan, pero sa paggawa ng batas, mahirapan po sila. Kaya ano po ang mangyayari? Pagdating sa mga argumento o paggawa ng batas at sa mga argumento, wala pong maiko-contribute yan. So useless po sa pinoto natin, no? Nagsisweldo tayo ng wala pong kakayahan na makipagdebate at gumawa ng mga batas, especially dyan sa Senado at sa House of Representatives na tagagawa ng batas. Okay po mga kababayan. So yan po ang aking may share po sa inyo, opinion ko, na sana po pag-aralan po natin, ano. Pero ganun pa man, kung sino po talaga ang nasa inyo na po ang decision, kung sino po ang iyong napupusuan na gustong i-elect, wala, hindi ko po kontrolado ang inyong mga kaisipan. So may freedom po kayo na pumili. Ang akin naman is for suggestion na ito po ang mga dapat nating ihalal sa Lunes, na may mga sikat na hindi po kwalipikado na maupo sa ganitong mga sensitibong sangay ng ating pamahalaan. Okay po mga kababayan. So meron din po akong isasuggest sa inyo na kumbaga sa aking mga napili ng mga kandidato na posible makakapagbigay po sa inyo ng maayos na pamumuno diyan sa Senado o diyan man sa House of Representatives, para sa kapakanan po ng ating mga kababayan, at para din po maging mga opposition po ito sa mga abusado o mga diktador na namumuno ng ating bayan. Ito po ang aking mga napili mga kababayan, na sa aking tingin ay makakapagbigay po ng pagbabago sa ating gobyerno. Kagaya po ni Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, Ping Lacson, Benhur Abalos, Franz Castro, Arlene Brosas, Heidi Mendoza, Liza Maza, si Luke Espiritu, Francis Tolentino. Yan mga kababayan. Si Francis Tolentino kasi may mga issue na siyempre dati siyang PDP laban, mga kababayan, ay pro Duterte o pro China. Pero nga sa kanyang ginawang batas sa West Philippine Sea na naging batas na natin, tungkol sa exclusive economic zone sa ating bansa, sa ating West Philippine Sea, at saka yung extended nautical miles na hanggang 350 nautical miles. Ayan po ang nag-auto po niyan ay si Senator Francis Tolentino. At yan po ay naisumiti na para po yung itong Chinese Navy na ito at yung mga warship nila ay maiwasan na po yung panghaharas diyan sa ating teritoryo, sa ating karagatan. So yan po ay naisumiti na doon sa United Nations
para ma-aproban po for approval. And isa pang magandang senaryo o nangyari kumalas po ito si Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino sa PDP Laban dahil ang gusto nitong mga member ng PDP mag-focus lang sa China. Wag na sa ibang bansa. Ang sabi naman ni Senator Francis Tolentino, hindi lang ang China ang kausap natin dyan. Marami ding bansa sa Asia ang involved dyan sa West Philippine Sea at saka sa extended nautical miles na pwedeng extend ayon naman sa batas ng United Nations sa UNCLOS on the law of the sea, mga kababayan. So umalis siya sa prinsip ng ganun sa PDP Laban. So kaya po siya ay yan nga po, tumiwalang na siya. Siyempre ang kanyang interest na po ay sa Pilipino at saka sa ating bansa. So kaya po may recommend po din natin ito si Senator Francis Tolentino na i-consider natin po na ipasok ulit sa kanyang pag-re-elect bilang isang senador. Ang sa pagpapatuloy po mga kababayan ng ating mga iba pa na aking bet sa pagkasenador, ito pang si Manny Pacquiao. Okay? Manny Pacquiao, pwede po yan mga kababayan. Isa po rin yung sumusuporta sa West Philippine Sea noon during Duterte's time na kinukontra nga siya ni President Duterte before. Tapos ito naman si Sonny Matola, si Teddy Casino mga kababayan. Tapos itong si Lodi de Guzman, tapos itong si Amira Lidasa, at ito po ang huli po ay si Ariel Kerubin mga kababayan. So yan po ang aking may recommend po sa inyo na may magandang layunin sa pagpasok sa ating pamahalaan. At sa party list naman po mga kababayan, ang akin po may rekomenda sa aking opinion po ay itong yung ML party list ni former Senator Laila de Lima, ito pong Akbayan party list, Bayan Muna, at ito pong Bunyog party list. So yan po mga kababayan ang ating opinion o discussion patungkol po sa darating na halalan sa Lunes. Okay po mga kababayan, sa mga susunod na araw atin pong imomonitor yung mga nangyayari in the process of election period. Kung mayroon na po mga unofficial partial result, tapos yung official hanggang magkaroon ng official result hanggang sa declaration po ng mga winners. So yun po ang ating atabayanan at pwede po mag-share po tayo ng mga updates tungkol sa related election activities sa inyo mga kababayan, para naman updated kayo, kasi kung hindi nyo naman matunghayan sa mga ibang platform kagaya ng mga radio and television, baka kapag-share po tayo ng mga result sa election. Ito naman pong kukunin natin yung mga result na yan sa COMELEC mismo, kung saan po ako nakatira sa ngayon, para ma-share ko po sa inyo. Hanggang dyan lang po tayo mga kababayan. Maging mapagmatsyag po tayo sa darating na Lunes, sa botohan ngayong 2025. At ako po ay
wind up ang aking vlog sa ngayon. At magandang araw po at salamat sa inyong lahat.